Dumadami ang bilang ng immigrants na nakatira na ngayon sa labas ng census metropolitan areas o malalaking syudad sa bansa, ayon sa pinakabagong pag-aaral ng Statistics Canada. Sa ulat ni Paul Saraza, affordability crisis raw ang itinuturong dahilan. Yung rent sa Toronto, masyado na talagang mataas. So dumating na siya sa point na mas mataas pa yung rent sa Toronto kaysa kung mag-mortgage na lang kami sa Kitchener. Agosto 2024 nang matupad ang pangarap ng dating international student na si Vivian de la Cruz na maging homeowner sa Canada. Naging posible dahil sa pagiging bukas nilang mag-asawa na lumipat ng ibang lugar para mabili ang tahanang maswak sa budget nila. Yung one bedroom sa Toronto is like 3,000 na yung pinakamababa. And thing is, yung mortgage namin sa Kitchener is like 1,800 to 1,900. And ngayon na bumababa na yung interest rate, mas lalo pang nagmumura yung mortgage namin. Ilan lamang ang mag-asawang de la Cruz sa mga immigrant na pinipiling lumayo sa Census Metropolitan Areas o CMA tulad ng Toronto, Montreal at Vancouver para sa mas abot kayang pamumuhay. Some of the immigrants have moved to like nearby urban centers like Oshawa and Hamilton. And at the same time, we see higher retention rates in other cities outside of Toronto. Sa pinakabagong pag-aaral ng Statistics Canada, natukoy na noong 2017 sa Toronto, nasa 78.3% lamang ng immigrants ang nanatili sa syudad ng 5 taon, mas mababa ng 8% kumpara sa datos noong 2013. Ani de la Cruz, wala pa mang 2 oras ang distansya ng Kitchener sa Toronto. Ramdam na raw ang malaking pagkakaiba sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang drastic talaga ng difference niya. Kasi when it comes to insurances, halos nangalahati yung car insurance namin na it's such a big deal, syempre. Kasi sa Toronto, minabayaran namin insurance is around $400 a month. Pero nung lumipat kami ng Kitchener, naging halos 200 na lang siya, kasama na pati yung insurance namin sa bahay. So talagang bundled pa siya. And aside from doon, yung gas prices. So meron kaming app na sinusundan na parang nakikita namin yung gas prices in different areas. And minsan talaga, yung 147 sa Toronto ay 135 to 136 lang sa Kitchener. So ibang-iba talaga yung presyo. Inaasahang magpapatuloy pa ang pagdami ng immigrants sa labas ng malalaking syudad sa Canada at naniniwala si De La Cruz na may positibong epekto ito sa mga nililipatang komunidad. I also heard our family from Walkerton, may 50% increase ng immigrants din sa kanila. And the thing is, ngayon, happy na rin pati yung mga communities na tumanggap na sa mas maraming tao kasi dumadami din yung businesses, lumalaki din yung community at mas maraming activities. Paula Saraza, Omni News, Toronto.